muling happy anniversary po, no? Alam ko po, marami po sa inyo nami-miss na rin yung pagpunta sa church, yung mga bata, mga teacher, nami-miss na yung Sunday school. No? Pero habang wala po, hinihikayat po namin kayo na makiisa muna habang nasa mga bagay po kayo. Ayayin po natin yung mga kasama natin sa bahay, tumayo at sabay-sabay tayong magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon. Dahil sa kabila po ng mga nangyayari because of the pandemic, ay patuloy po tayong buhay at hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. So simulan po natin ang ating praise and worship sa araw na ito sa pamamagitan po ng isang panalangin. Yes, Lord, hallelujah. Tunay na ang Diyos na kayo ay buhay, na kayo ay tapat, mapagpatawad, makapangyarihan at walang katulad ng Diyos. Marami kami pagkakamali at pagkukulang. Pero kayo, hindi po kayo nagsawa. Nagsawa na mag-provide, magpagaling,
i-renew araw-araw. Amen. So, patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon. Tumayo po tayo, kahit nasa bahay po tayo at tumalakpak. Matagal po tayo hindi nakapag-praise and worship, kaya po ibigay natin ang lahat, ang best natin para sa Lord natin na buhay. At pasasalamat na rin po dahil siya ay hindi nagulang sa atin, kahit mahirap ang ating sitwasyon. Amen? Amen. I
Kaya naman po, sa oras na ito, Lord God, sino po lahat ang hindrances, Lord God, na nakapalibot sa amin, Lord. Pamahin po namin ang aming atensyon sa inyo, Lord God. Kayo po ang aming safe place, Lord. Na sa kabila ng mga nangyayaring kaguluhan, karamdaman, sa inyo po namin naman ang helpless ng aming soul, ng aming puso, Lord God. Dahil alam namin meron kaming Diyos na hindi nagpapakaya, na patuloy na nagbabantay at nagpo-provide para sa amin, Lord God. Tunay na po kayo ang kalakasan ng bawat buhay, Lord God. You are a faithful God all throughout the times, Lord God. Na kahit kami ay nakakalimot, nandyan naman po kayo sa akin na rin. Patuloy niyo kaming lakuban, Lord God, ng inyong banal na loob. Patuloy din kami magpupuri para sa inyo. Hallelujah.
hindi rin magbabago. At hindi rin kami magsawang sabihin na salamat Lord God dahil nandiyan kayo manatili Lord God. Na ang plano nyo ay hindi kami ipahamang kundi mas mabuting kinabukasan Lord God. Iba man ang inyong pamamaraan, iba man ang inyong timing Lord God, turuan nyo kami na manatili Lord God. At kahit kalmado, alam na kayo ang nangunguna. At kayo ang bahala sa bawat isa, Lord God. Magpapatuloy lamang kami mabuhay ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat, Lord. Patuloy niyo po kami gabayan. Patuloy po kayo mag-provide para sa bawat isa. At nawa, maraming pang taon ang lilipas na buhay ang CWF Antipolo. At patuloy sa lalago, Lord God. Kayo ang nangunguna. Maraming salamat po sa mga tao, mga pangyayari po sa 34 years, Lord. Ang lahat ng ito po ay nataas namin sa pangalan ng anak ninyo si Jesus Cristo. Amen. Hello everyone. Good morning to all of you. This day is very special day for us because today is our church anniversary. 34th anniversary ng Christian World Ministries Antipolo Chapter. Kaya bago po ang lahat ay binabati ko po ang aking mga kapatiran sa Antipolo, sa church namin sa Antipolo, ng maligayang at masaganang ika-34 na kaarawan ng ating iglesia. At binabati ko na rin po ang lahat ng mga tagapanood natin at ating mga subscribers. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at salamat din sa lahat ng ating mga kababayan na nakatuon sa araw ng linggo sa pagkikinig ng mensaheng aking binabahagi. Salamat din po sa mga magulang, mga kapatid natin sa iba't ibang bahagi ng mundo na lagi pong nagbibigay ng oras at panahon para mag-aral at makiisa sa patuloy na alam ng katotohanan pamula sa salita ng Diyos. And by the way, ngayon po pala ay Father's Day. Kaya binabati ko rin po ang lahat ng mga ama ng tahanan. Happy Father's Day! Nawa po ay maligaya kayo na nangunguna at namamahala ng inyong mga sambahayan. At bilang pagkilala sa mga ama ng tahanan, ay pinili ko po na gumawa ng mensahe sa tulong ng Panginoon patungkol po sa mga ama ng tahanan. Bagamat ngayong anibersaryo ng aming church, ay pinili ko po ang magbahagi ng salita ng Diyos patungkol po sa Father's Day. And before we start, let's pray together. Let's bow our head and let us pray. Ama naming banal, maraming pong salamat muli sa umagang ito ng linggo. Salamat po sa patuloy mong pagsubaybay at pag-iingat sa nakalipas na linggo. Salamat po sa mga pagpapalang itinabot mo sa amin. Salamat sa iyong pag-iingat sa aming bawat pagkilos araw-araw. Salamat po sa mga pagkain at sa lahat ng pinagkaloob mo upang kami matiwasay na makaraw sa buong isang linggo. At muli nandito kami nagpapakumbaba at kinikilala ka na ikaw ang aming pinakamataas na Diyos. Ikaw ang aming Diyos, Ama na nasa langit. Ako luklok sa iyong trono at kami po patuloy na humingi ng patawad sa bawat kasalanang aming nagawa kung meron man sa isip, sa salita at sa gawa sa mga nakalipas sa sandali at panahon. Salamat po Ama sa iyong pagpapatawad at samahan mo po kami muli sa araw nito sa aming pag-aaral na gagawin. Sumay po lawalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Our topic for today will be entitled, A Precious Contribution of a Father. Again, a precious contribution of a father. Pag binanggit po ang salitang father, ay hindi po may iwasang isipin natin ang salitang family.
o pamilya. At ang isang ama ay may napakahalagang tungkulin sa pamilyang kanyang itinayo sa tulong ng Panginoon. At sa araw na ito ay nais kong bigyan ng emphasis o focus ang mga bagay na ito upang makatulong sa bawat isa, sa isang katulad kong ama, maging sa mga anak at lahat ng miyembro ng pamilya at maging sa ating mga kababayan at kapwa-tao. Ang mensaheng ito ay malaki ang ituturing kung kayo po ay makikinig sapagkat ito po ay mula sa salita ng Diyos at prinsipyo ng Diyos ang ating pinagbabasihan. Nais ko pong bumasa bilang pundasyon ng ating pag-aaral sa araw nito. Nais ko pong basahin ang Proverbs chapter 24 verses 3 and 4. Proverbs 24 verses 3 and 4. And it says, true wisdom is a house builded, and by understanding it is established. And by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. Sa Tagalog po. Sa karunungan ay natatayo ang bahay, at sa pamamagitan ng unawa ay natatatag. At sa pamamagitan ng kaalaman ay napupuno ang mga silid ng lahat ng mahalaga at maligayang mga kayamanan. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. At nais ko pong bigyan ng pakahulugan. Kahulugan ng salitang family. Malaki po ang magiging bahagi ng salitang ito sa entire study ng message ng Panginoon sa araw nito. Kaya nais ko pong bigyan ng meaning ang salitang family. Family in Greek word, ang meaning po nito, ang katumbas na salita po ng family sa Greek word ay oikos. Oikos. At sa Hebrew naman po ay baiti. Baiti. Nangangahulugan po ang dalawang salitang ito ng isang kahulugan, family. At pag tinignan po natin kung anong kahulugan ng family ay ito po ang aking nakuhang mga kahulugan ito. 1. Lineage. Household, including servants and dependents. Home. At sabi po rin sa ibang pagbibigay kahulugan ay dwelling, to dwell, a house, at home. Yan po ang mga binigay na kahulugan ng diksyonaryo. A dwelling, a house, to dwell, at home. Okay, so yan po ang mga salitang aking talak. At kung bibigyan po natin ng pagpapaliwanag ang salitang family sa ating pagkaunawa ay ganito po ang aking nabuo sa pagsasaliksik sa kahulugan nito. A dwelling created as a result of marriage between a male and female become parents that produce or adopt children committed to parental care and maturing of the same to reproduce themselves in character, values, and conviction through love and discipline and example. Ang ibig sabihin ng family po ay isang tirahan ng magkasama na dalawang individual na pinag-isa sa kasal na isang lalaki at isang babae na magiging mga magulang na magpuproduce ng mga anak, maaaring adopted kung walang biological children na mangyayari, na ang mga anak na ito ay committed o nakatalaga sa parental care and ibig sabihin sa pangangalaga ng mga magulang and maturing of the same
sila ho ay nagmamature sa kaparehas na kalagayan to reproduce themselves in character na kung saan po sila ay magkakaroon din ng mga pag-uugali, pagpapahalaga at kumbiksyon sa pamamagitan ng pag-ibig at disiplina at halimbawa ng kanilang mga magulang. So, ibig sabihin, may dalawang individual na isang lalaki, isang babae, nagsama sa isang bubong, sa ilalim din naman ng kasal, at sila ay magkakaroon ng mga anak, maaaring kung hindi magkaanak biologically ay mag-ampon, kung saan ang kanilang mga anak ay nagtatalaga at sila ay nakatalaga sa pangunguna at pangangalaga ng kanilang mga magulang na sila ay lumalago na kung saan sila ay dadami. Manganganak din, magkakaroon din ng pamilya isang araw kung saan ang kanilang mga pag-uugali at pagpapahalaga at kumbiksyon ay nababase sa pag-ibig at halimbawa at disiplina ng kanilang mga magulang. So, parang ganun po ang ibig sabihin ng family. At kung ating pong pag-aaralan, ang family, the very foundation of a family, ay makikita ho natin ang anim na ito na aking pong sinaliksik at nakuha sa aking pag-aaral. The very foundation of family. Number 1, the family is the first form of society established and instituted. Ibig sabihin po, ang pamilya ay isang forma ng sosyedad na itinayo at institute o itinatag. Ang pamilya po ay pinakaunang society o sosyedad na naitayo at naitatag. Number 2, the family is the prototype of society. The family is the prototype of society. Meaning to say, kahalintulad po ng isang sosyedad ang pamilya. Kung ano po ang nagaganap sa isang sosyedad ay siya rin pong maaaring makita sa isang pamilya. And then, society is the reflection of the condition of the family. Society is the reflection of the condition of the family. Ibig sabihin, kung ano man po ang nakikita ho natin na nangyayari sa isang sosyedad, ang kanyang kondisyon ng sosyedad na ito, ay ito po ay reflection lamang po kung ano ang nangyayari sa isang pamilya. So, ibig sabihin, kung ano ang nangyayari sa isang pamilya, makikita mo sa isang sosyedad. Okay? And then number 4, society is only as strong as the family. Society is only as strong as the family. Ang isa daw pong sosyedad ay nagiging malakas lamang kung papaanong malakas ang isang pamilya. So, ibig sabihin, kapag malakas ang isang pamilya, nagiging malakas din po ang isang sosyedad. So, para ho sinasabi rito, kung isang pamilya ay mahina, o isang pamilya ay magulo, hindi matatag, yun din po ang ating makikita sa isang sosyedad. Kasi kanina nga po, ang society isang prototype ng society. At kung ano po ang nangyayari sa isang syudad, ay reflection lamang po sa kung ano ang nangyayari sa isang family. At ang sosyedad nga po ay isa kung papaanong nagiging malakas ito po ay nanggagaling sa paglakas ng isang pamilya. Kung ang isang pamilya ay matatag, malakas ang relationship, ganun din po ang makikita sa isang sosyedad. Kaya napakalaga po pag-aralang mabuti ito. And then number 5, the family institution is a product of natural law and reflects the principles of nature. The family institution is a product of natural law and reflects the principles of nature. Meaning to say, pag sinabi pong ang pamilya ay isang institusyon na produkto ng isang natural law, ganito lang po ang ibig sabihin niyan. May isang lalaki, may isang babae,
nagpakasal at nagsama at nagtalik, sila'y magkakaanak. So, ito po ay tinatawag na natural law. So, kung ang isang lalaki ay sumama sa isang lalaki at sila'y nagsama, it violates natural law. Sapagkat hindi po ito ang nakadesign ng hindi po ito yung i-design ng ating Panginoon sa mundong ito. So, tandaan po natin, the family institution is a product of natural law and reflects the principles of nature. Ulitin ko, ang isang individual, isang lalaki, isang babae, sa ilalim ng kasal, nagsama, nagkaroon ng sexual intercourse, nabuntis ang babae, sila'y nagkaanak. So, iyan po ang family. Isang institusyon na dapat yan po nakikita sa bagay na ganyan. At yan po ay product of natural law. And then, number 6, the family is not the product of government, legislation, social science, or religion. Again, the family is not the product of government, legislation, social science, or religion. Ibig sabihin po, ang pamilya po ay hindi bunga ng isa hong gobyerno o paggawa ng batas o ang tinatawag po nating social science o religion. Ang pamilya po hindi bunga nun. Manapa, ang pamilya po ay nagbubunga po ng government, ng social science, at religion. Meaning to say, the government, the legislation, social science, and religion is only a product of family. At hindi po natin pwedeng pagbaliktarin. Ang gobyerno po ay hindi magbubunga ng pamilya. Ang isang legislatura ay hindi magbubunga ng pamilya. Ang religion po ay hindi magbubunga ng pamilya. O ang social science. O ang isang state ay hindi po magbubunga ng isang pamilya. Meaning to say, ang pamilya po, sila po yung magiging buga. Kung saan po, kung paano po meron tayong gobyerno, sa pamilya po yan mula. Sapagkat the very first institution instituted and established by God is family. Yan po ay makikita natin sa Genesis chapter 2 verses 15 to 24. Doon po ay makikita natin ang pagtatatag ng ating Panginoon ng unang pamilya sa pamamagitan po ni Adan at Eva. At wala pa hong gobyerno, wala pa hong reliyon, wala pa hong mga state, ang una pong naitatag ay ang family. Kaya po masasabi natin na ang isang estado, ang isang gobyerno, ang isang legislatura, isang social science, ang isang reliyon, ay bunga lamang po yan ng isang pamilya. At kung ating palalawakin, ang isang gobyerno, ang isang pamahalaan, ang isang bayan, ang isang state, ay magiging mapayapa, matagumpay, kung meron pong pamilya na mapayapa at matagumpay. At kaya nga po, kung atin pong hahanapin ang root kung bakit magulo ang ating gobyerno, magulo ang ating komunidad, ang ating isang sosyedad na kinabibilangan, kung bakit yan magulo, matitrace mo po kung saan ang root ng problema. Puntahan po natin yung pamilya at doon po natin makikita kung bakit may problema sa isang gobyerno, sa isang sosyedad, sa isang estado. Ang lahat pong yan ay nagmula sa isang pamilya. Sapagkat ang mga tao pong naandyan sa isang gobyerno ay nagmula po sa isang family. Kaya po kung may isang kurakot na gobyerno, may isang kurakot na presidente, may isang kurakot na senador, kongresista, ay tingnan po ninyo ang kanilang pamilya at doon nyo makikita kung bakit sila ay naging ganon. So, kaya po napakalagang pag-aralan ang family. At dito po ay matutuklasan natin na sa pagbuo po ng Diyos ng unang pamilya, sa pamamagitan po ni Adan at Eva, kung babalikan po natin ang Genesis chapter 2, verse 15 to 24, ito po ang ating matutuklasan. Ayan po ninyong basahin ko ito. Genesis chapter 2, verses 15 to
24. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. At inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya ka makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala at ng mabuti at ng masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y iginawa ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Dito po ay mapapansin natin na ang lalaki, which is si Adan, ay kinakausap ng Diyos. Binigyan ng assignment kung anong gagawin sa mga bagay dito sa lupa, doon sa halamanan ng Eden, noong unang panahon. Ay binibigyan niya ng instruction kung anong gagawin. Pero pagdating sa verse 18, at sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Meaning to say, nag-iisa pa lang noon si Adan na binibigyan ng instruction ng ating Diyos. Kaya po, pagdating sa verse 18, nakita niya na nag-iisa, kaya't ang sabi sa verse 19, kaya't mula sa lupa ay nilalang ng Panginoon Diyos ang lahat ng hayop, sa parang at ang lahat ng ibon, sa impapawid at dinala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga yon. At anuman ang itinawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang ay siyang pangalan nito. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ng mga ibon sa ipapawid at ang bawat hayop sa parang, subalit para sa lalaki ay walang nakitang katuwang na nababagay sa kanya. So makikita ko natin, habang binibigyan ng instruction ng Diyos ang tao, unang lalaki, si Adan, ay binigyan niya ng instruction na bigyan ng pangalan ng lahat ng mga hayop na kanyang nilalang. Pero walang katuwang si Adan during that time. Kaya pagdating po sa verse 21, kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki at habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghinom ang laman sa lugar na yon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinila siya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking mga laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. So dito ho nagmula ang unang pagbuo ng pamilya. Matapos lalangin ng Diyos si Adan, binigyan ng instruction sa lahat ng kanyang gagawin at pagkatapos pinatulog siya at binigyan siya ng makakasama, makakatulong, magiging kapartner na walang iba kundi si Eva. At ang dalawang ito ay kanyang binasbasan ayon po sa chapter 2, chapter 1, verse 26 onwards, ay makikita ho natin yung pagbabasbas doon at maging dito rin sa chapter 2 ang pagbabasbas sa dalawang ito nung sila'y pinagsama at ito po ay tinuturing na unang kasal na nangyari doon po sa halamanan ng Eden. At nagsimula pong mag-reproduce ang tao after sometimes. Okay. And then, makikita ho natin na dito po, nung bumuo ang Diyos ng unang institusyon, makikita ho natin ang binuo niyang institusyon ay ang pamilya. The very first institution that God had established and instituted, ito po ay ang family. The very first institution. Hindi po government, hindi po religion, hindi po school, kundi family. Kaya napakahalaga po na pahalagahan at pag-aralan ang salitang family at ang kalagayan nito. Sapagkat ito po ang pinakaunang institusyon, the very ancient institution, pinakamatandang institusyon na nag-e-exist sa mundong ito. Kung saan dito po sa institusyong ito, which is the family, dito po nagsisimula ang lahat. Ang isang society, community, ang isa pong state, ang isang government, and etc. Dito po nagmumula sa family. At kung paano po magiging matagumpay ang isang community, ang isang country, ang isang government o isang state, kung paano po siya magtatagumpay, malaking kinalaman po ng family. Kasi
ang bumubuo po sa sosyedad at komunidad at sa isang bansa ay pamilya. Kaya nga po kung isang pamilyang natatayo ay nagkakaroon po ng mga problema, ito po ay makahahadlang po sa pag-unlad, makahadlang po ito sa isang maganda at matagumpay na pamayanan. Kaya po napakahalagang tingnan at pahalagaan ang isang pamilya. At dito po bilang ang lalaki, si Adan, ang binigyan ng instruction ng Diyos nung bumuo ang Diyos ng family o ng isang pamilya, nang siya ay magtatag ng isang institusyon, which is the family, si Adan po ang binigyan ng instruction kung ano ang gagawin sa kanyang pamilya at pamamalakad sa lahat ng nilalang ng Diyos dito sa lupa. Dahil po dito ay makikita natin that the Father He is the very foundation of a family. Tinawag pong head of the family ang isang ama. Pero kung titingnan po natin ng malalim, ang ama po ang pundasyon ng isang pamilya. Kaya napakahalaga ng kanyang tungkulin na gagampanan sa isang pamilya. At dahil po ngayon ay araw ng mga ama, napakahalagang balikan ng mga ama ang kanyang tungkulin kung gaano ba ito kahalaga sa harapan ng Diyos. At makikita ho natin ang kahalagahan ng tungkulin ng ama kung babalikan ng isang ama ang salita ng Diyos. At dito po sa aking binasa kanina sa Proverbs 24 verses 3 and 4, babasahin kong muli, true wisdom is a house builded, and by understanding it is established, and by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. So, ang isang pong tahanan, isang bahay, isang tahanan, ay natatayo sa pamamagitan ng karunungan at pagkaunawa. So, dapat, ang isang ama, sa pagtatayo ng isang pamilya, dapat niya itong ibase sa karunungan at pagkaunawa. At ito'y mangyayari lamang po kung ang isang ama ay matututong pag-aralan ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng sapat na karunungan, kaalaman at pagkaunawa sa kabuuan ng isang pamilya. Ano ba itong pamilya? Saan ito nagmula? Ano ba dapat ang tungkulin ng bawat isa sa loob ng pamilya, ng mga miyembro nito? Nakalagay po dito sa salita ng Diyos. At kung gusto ng isang ama o ng isang lalaki na magtatayo ng kanyang pamilya, na maging matagumpay ang kanyang pamilya, kailangan niyang ibase sa karunungan at kaalaman at kaunawaan ang kanyang pagtatayo ng kanyang pamilya. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang binata, gusto mong mag-asawa, dapat saliksikin mo ano ba ang kalooban ng Diyos, ano ba ang batas ng Diyos, ano ba ang panuntunan ng Diyos sa pagtatayo ng isang matatag na pamilya. At yun pong lahat na yun ay makikita sa salita ng Diyos. At ang isang mga halimbawa, kung ikaw ay mag-aasa para maging matagumpay at matatag isang pamilya, kailangan isang lalaki at isang babae ay dumadaan sa kasal upang maging mapayapa at matahimik ang kanilang pamilya. Sapagkat ito ay bahagi ng tinatawag na natural law na dapat na tingnan ng isang mag-aasawa. So, dapat ang isang ama ng tahanan, pagkatapos siya ay magkaanak, o bago siya magkaanak, inaalam na rin niya ang kanyang magiging tungkulin sa hinaharap. At yan po lahat ay makikita sa salita ng Diyos. Ang mga detalye, papaano mamumuno ang isang ama sa isang tahanan. At makikita rin ng ama kung ano ang magiging tungkulin ng kanyang asawa sa isang tahanan, at makikita rin ng isang ama ang magiging tungkulin ng kanyang mga anak sa hinaharap sa kanyang magiging tahanan. At dapat ang isang ama, bilang pagtugon sa Proverbs 24 verses 3 and 4, na sa pagtatayo ng isang bahay, dapat ito'y nakasalig sa karunungan at kaalaman at pagkaunawa. Dapat meron pong hakbang na ginagawa ang isang ama sa pagsasaliksik, sa pag-aaral. Papaano po ba ang magkaroon ng isang matatag, matagumpay na isang pamilya? Katulad ko po, bago po ako nag-asawa, nung malaman ko po ang bagay na ito, ay ahead of time nag-aral po ako. Ano po ba ang pagpasok sa pag-aasawa, sa pagpapamilya?
At nakita ko po sa Bible, may tungkulin pala ang isang ama, may tungkulin pala ang isang ina, at may tungkulin ng mga anak. At maging yung mga servants niya, kung meron kasambahay, meron ding mga tungkulin nakalagay dito sa kanyang salita. At matapos ko pong pag-aralan, ito po ay aking inunawa, at nung ako po ay mag-asawa na, ay aking pong ini-apply ito. Nung ako'y magkaanak, ini-apply ko po ito, kung ano ang sinasabi sa salita ng Diyos. At ako po hindi nagsisisi, sapagkat nakita ko po ang bunga ng pag-a-apply ng isang ama na katulad ko ng mga disiplina at prinsipyo na itinuturo ng salita ng Diyos. Na nakita ko po sa marami pong pamilya, sa marami pong ama ay hindi po ito nagaganap. Kaya po nagkaroon ako ng burden na i-share ang mensaheng ito sa araw ng mga ama. Upang kahit po paano ay makapagbigay ng insight sa bawat isa. Kung paano po magkakaroon ng isang maayos, mapayapa, makadiyos at matagumpay na pamilya na pinamumunuan ng isang ama. Tandaan po natin, ang isang pamilya po ay hindi pinagkatiwala ng Diyos sa babae. Ito po ay pinagkatiwala po ng Diyos sa lalaki. At ang lalaki ang bahalang magbigay ng instruction sa kanyang asawang babae kung ano ang magiging gampanin niya sa paghubog ng isang pamilya. At magiging matagumpay isang pamilya kung ang isang ama ay matagumpay niyang nabibigyan ng instruction ng pagtuturo ang kanyang sambahayan pamula sa kanyang asawa patungo sa kanyang mga anak. Nasasabi ng isang ama kung ano ang dapat maging tungkulin ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki at ng mga anak sa kanyang mga magulang. At ang isa ko pong napansin sa ating kapanahunan, marami po ang pumasok sa pagpapamilya na hindi po inunawa ang mga bagay nito. Kaya nga ho, nakikita natin ang pagminsan maraming magugulong pamilya. Nag-aaway-away lagi, nagkakawatak-watak, nawawasak ang kanilang pamilya dahil sa hindi pagkakaunawaan sapagkat hindi nila isinalig ang pundasyon ng kanilang pamilya sa karunungan, kalaman at pagkaunawa sa salita ng Diyos. At dahil po dito, marami pong gulo at kaguluhan na nangyayari sa ating sosyedad, sa ating komunidad, maging sa ating pamahalaan. Kaya nga po, tingnan ninyo, i-trace po ninyo, bakit ba merong magulong pamahalaan? Bakit ba may magulong komunidad? Tingnan mo ninyo, ang pinagmumulan po nito ay isang magulong pamilya. Papaano po magkakaroon ng isang matatag na komunidad kung ang mga taong naninirahan doon, ang pamilya ay mga wasak? O mga pamilyang hindi man totally wasak, kundi marami hong mga bagay na ginagawang against sa panuntunan ng Diyos at ng batas, maging batas ng Diyos at batas ng pamahalaan. Kapag ito ang nangyari, ang isang maliit na komunidad ay makakaepekto sa isang bayan at ang isang bayang maguloy makakaepekto sa kanyang bansang kinabibilangan o kinalalagyan. Kaya napakahalaga po na bawat sandali at bawat panahon ang mga amay nag-aaral, tinitingnan kung ano ang kanyang bahagi sa kanyang pamilyang kinabibilangan. Marami pong mga ama ngayon ay kung sino-sino ang sinisisi sa pagkakaroon ng problema sa kanyang tanan. Pero tandaan po natin, sa Genesis, nung lalangin ng Diyos ang tao, una ang lalaki, ibinigay yung instruction kung anong dapat niyang gawin sa mga bagay na nilang ng Diyos sa lupa at maging sa kanyang pagpapamilya, inilagay na rin ng Diyos kung ano ang kanyang dapat na gawin. Subalit sa ating pong kapanahunan, hindi po sa pangkalatan o kunti po ang naglalaan ng panahon sa isang masusing pag-aaral sa salita ng Diyos na pinakapundasyon sa unang institusyon, which is the family. Kaya nga po bilang pastor, marami pong counseling ang lumalapit po sa akin. Marami pong mga ama, ina ng tahanan, mga anak ang lumalapit po sa akin, dala ang maraming problema sa kanilang mga pamilya.
at ng aking pong itrace ang root kung bakit sila nakakaroon ng ganong mga problema. Isa lang po ang aking nakitang dahilan. Hindi po nila alam ang mga biblical principles, biblical foundation with regards to family. Kung ano ang mga tungkulin ng isang ama, ng isang ina, at ng mga anak. Kaya po, kung nagkakaganito ang isang pamilya, ang unang-unang dapat sisihin at balikan ng pagpaninisi ay ang isang ama. Sapagkat nakasalalay sa ama ang pangunguna sa isang pamilya. Ito po ay hindi ibinigay sa babae. Hindi kay Eva. Actually, marami nang naganap na pangyayari bago ho pinatulog si Adan at saka kinuha ang tadyang at saka nalalang ang babae. Kaya po hindi masisisi o hindi kung sino-sino ang dapat sisihin sa mga kaguluhang nangyayari sa pamilya, kundi unang-una ay ang ama. At upang maiwasan yun, ito na po ang solusyon, mga ama na katulad ko. Alam po ninyo, napakasarap na pag-aralan ang mga biblical principle, ang mga turo ng Panginoon, ang mga batas ng Panginoon, panuntunan ng Panginoon sa pagpapamilya. Ang nakakatuwa po sa ating Panginoon, purihin po ang ating Diyos sa kanyang kadakilan at karunungan at pag-ibig at kanyang pagmamahal sa atin. Alam po ninyo, ang napakaganda sa ating Diyos, bago po niya lalangin ang tao, nilalang muna niya ang lahat ng pangangailangan ng tao. At nakahanda na rin ang mga principles na lalakaran ng mga tao. At ito'y kanyang sinabi sa tao. Kaso nga lamang po, ang mga tao hindi marunong makinig. Pag minsan, ayaw makinig. Alam po ninyo, sa ating panahon, sabi ko nga po, sa isang in-upload ko sa Facebook, pag minsan, pagdating sa paglalaro ng ML sa cellphone, gumagastos ng maraming oras at panahon at pera. Pero alam mo ninyo, pag ang pag-uusapan ay salita ng Diyos, ayaw hong magtapo ng data o magtapo ng panahon ang isang individual para bigyang pahalaga at pansin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam mo ninyo, nakakalungkot na marami sa ating panahon sa Facebook, sa social media, abalang-abala ang maraming mga tao, lalaki, babae, mga anak, asawang lalaki, asawang babae, abala sa maraming bagay sa social media. Subalit alam po ba ninyo, natuklasan ko na hindi nila katuwa ang pag-abalahan ng mahabang panahon ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, ano po ang naging bunga nito? Ito, nagdurusa po tayo sa panahon ito. Maraming laman ang kulungan. Tanungin mo. Kalimitan dyan, mga broken families. Kalimitan dyan, undisciplined people. Hindi ho na-disiplina ng ama. Hindi ho nakapaglatag magandang disiplina ang ama sa kanyang pamilya. At dahil po doon lumaki ang mga bata nang walang disiplina, spoiled, at ginagawa ang gusto nilang gawin. Kaya po ito ang nangyari. Pinili nila ang kanilang lakad. Ito, gumawa ng mga maling bagay at yun, nasa kulungan ng marami. Kaya nga po, kung ating pag-aaralang mabuti, napakalaki ng tungkulin ng isang ama sa pagtatagumpay ng isang pamilya. At malaki rin ang kanyang bagay sa pagbagsak ng isang pamilya. Tandaan po natin, sa Family Foundation na ating pinag-aralan kanina, ang isang estado o isang gobyerno, yan po ay bunga ng isang pamilya. Ang isang institusyon, ang isang eskwelahan, ang isang sosyedad, isang komunidad, bunga po yun ng pamilya. Ang pamilya po hindi bunga ng gobyerno. Kaya nga po, sino ba ang member ng pamilya? Ama, ina, mga anak. Even mga servants na kung meron man. At dapat ang ama ang nangungunang maglagay ng mga tamang prinsipyo sa kanyang pamilya at nagpapairal ng tamang disiplina at pag-ibig at pagkalinga sa kanyang pamilya upang maging matiwasay at maging maayos ang takbo ng kanyang pamilya at hindi maging problema ng komunidad, ng isang sosyedad, ng isang pamayanan, ng isang bansa, ng isang estado. Hindi ko magiging problema.
ng mga bagay na aking namili ang pamilya. Kung ang isang ama ay gumagampan ng kanyang tungkulin sa kanyang sambahayan. Happy Father's Day! Yan po ang malimit banggitin sa araw ng mga ama. Pero alam po ba ninyo, magiging masaya lamang ang isang ama kung nakikita niya na ang kanyang pamilya ay maayos niyang naitatagulo. Kahit isang simpleng buhay. Nagiging masaya lamang isang ama kung nakikita niya na yung kanyang mga principles ay sinusundan ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak. Nagiging masaya lamang ang isang ama at tunay siyang magiging masaya kung nakikita niya na ang kanyang mga nasasakupan sa sambayan ay napapasakop sa disiplina ng kanyang pinutupad. Na yung disiplinang yun ay nagmumula sa salita ng Diyos. Doon po pa lamang magiging tunay na masaya ang isang ama. Alam po ninyo mga anak, mga asawang babae, babatiin po natin ang ating mga asawang lalaki, ang ating mga tatay ng Happy Father's Day. Pero alam po ba nyo, magiging masaya ang isang ama at magiging makahulugan yung pagbati ng Happy Father's Day kung inyong tinutulungan ng isang ama sa pamamagitan ng inyong pakikinig at pagsunod sa disiplina, sa pagtuturo ng isang ama. Kung nakikinig ang isang anak at napapasakop sa mga pagtuturo nito, doon pa lamang magkakaroon ng tunay na kagalakan ang isang anak. Katulad ko po isang ama. Hindi ko po ikinahiya. Ako po ay hindi ko pinagmamalaki na bilang isang ama, ako po ay nag-apply ng mga biblical principles, discipline sa aking tahanan, sa aking asawa at sa aking mga anak. At ako'y masayang ama. Kung babatiin mo ako ng Happy Father's Day, ako po'y masaya. Why? Sapagkat nakita ko na ang aking mga nasasakupan sa aking pamilya ay sumusunod sa aking mga itinutulong prinsipyo na nagmumula sa salita ng Diyos. Praise God. To God be the glory. He is the source of all these things. Ang katagumpayan ko ay nagmula sa Diyos. At kaya nga, kung aking sambahay babati sa akin ng Happy Father's Day, tunay ako'y masaya. Hindi dahil sa ako'y kanilang binati, kundi dahil nakita ko na ang aking mga itinuturo at disiplinang ibinababasa nila ay kanila sinusunod. To God be the glory. At alam po ba niyo na kung meron man po na precious contribution ang isang ama sa mundong ito, ay walang iba kundi ang kanyang pamilya. Ang pinakamahalaga hong kontribusyon ng isang ama sa mundong ito, kung pag-aaralan po natin ng mabuti, kung meron man pong pinakamahalagang kontribusyon ang isang amang katulad ko, ay ang kanyang pamilya. Sapagkat ang kanyang pamilyang pinangunahan at nahubog at naging pakinabang sa kanyang komunidad at sosyedad at maging sa pamahalaan at sa isang bansang kanyang kinabibilang, ay isa hong napakalaki at napakagandang contribution. Kaya po napakalaga sa bawat ama ng tahanan na inuunawa ang mga biblical principles patungkol po sa pagbuo ng isang pamilya. Sapagkat kapag ang isang pamilya ay naging kapaki-pakinabang sa kanyang komunidad na kinalalagyan sa isang bansang kanyang kinabibilangan, ito ang pinakamaganda at mahalagang contribution sa mundong ito na ating kinalahan. Mga ama ng tahanan, gusto mo bang gusto po ba ninyo magkaroon ng precious contribution sa mundong ito? Check your family. Siyasatin mo yung pamilya. Tingnan mo kung iyong naipatutupad ang mga biblical principle
sa iyong tahanan. Tingnan mo kung naaayon ba sa batas at kalooban ng Diyos ang nangyayari sa loob at labas ng iyong tahanan. At kung makikita mo, hindi, sapagkat ito'y hindi mo nagawa. You are not dead. And you are not done. Hindi ka papatay at hindi ka patapos. Kaya may pag-asa pa. Natingnan ang mga pagkukulang kung hindi mo nagawa bilang ama ang iyong tungkulin sa tahanan. Maraming umiiyak na asawa. Maraming umiiyak na mga anak. Bakit po? May mga amang nagpabaya. Masakit man po ang katotohanan. Happy Father's Day. Hindi po happy ang isang ama. Kung makikita niya ang kanyang pamilya ay wasak, magulo, at nabubuhay sa maling uri ng pamilya. Kailan may hindi magiging happy ang isang father. At upang maiwasan niyo, kailangan balikan mo ang basic principle ng ating Panginoong itinuro sa kanyang salita. Muli ko pong uulitin ang sinabi sa Proverbs chapter 24 verses 3 and 4. True wisdom is a house builded, and by understanding it is established. And by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. Kapag ho ang isang tahanan ay itinayo sa pamamagitan ng karunungan at kalaman at pagkaunawa, mapupuno po ng mahalagang bagay ang loob ng tahanan. Yan ho ang sinabi ng salita ng Diyos. Kaibigan, kapatid, sa aking pagtatapos, kapag nagtagumpay ang isang pamilya, malaking tulong sa bayan. Kapag ang isang pamilya nabubuhay ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos, malaki ang maitutulong nito sa isang bansa. Kapag may mga anak na sumusunod sa panuntunan ng Diyos, nagiging mabuting mamamayan, malaki ang natutulong sa kanyang bansang kinabibilangan. At kung ito'y nangyayari dahil sa isang ama na tinatoyan ang kanyang tungkulin, muli kong ulitin, mga ama, this is the only precious contribution na inyong ibibigay sa mundo. Isa sa pinakamahalagang kontribusyon, ang pamilyang pinangunahan. Nangunguna ka ba, ama, sa iyong pamilya? Tatay, daddy, papa, ama, pinangungunahan mo ba ng tama ang iyong sambahayan? Nakasalig ba sa salita ng Diyos ang iyong pamumuno? Kung ginagawa mo yan, purihin ang Diyos. Purihin ang dakilang Diyos. At kung hindi, simulan mo. Simulan mo na habang buhay ka at may lakas. At magiging tunay na masaya ang iyong pagiging sa mundo ito. Happy Father's Day to all my forefathers. Pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong pagiging ama. At nawa mga anak, ipanalangin yung patuloy ang inyong mga ama ng tahanan. Kung nakukulang, idulog nyo sa Diyos. Bahagi kayo sa pagtatagumpay ng inyong anak. Kung tutulungan niyo siya, isang araw aalis siya at iiwan ng mundo ito. Nung nakapag-iwan siya ng napakahalagang kontribusyon sa mundong ating kinabibilangan. Kaya, dalangin ko mga anak, mga asawang babae, tulungan niyo yung asawang lalaki upang siya'y magtagumpay. Na siya'y makapag-contribute na mainam sa mundo. Ang bahagi niyo ay napakalaga. Again,
Happy Father's Day to all of you, Father. Sa inyong lahat. At bandang muli, sa huling ito, minsang ito, muling bumabati ako ng happy anniversary, 34th anniversary sa Christian World Ministries, Antipolo Chapter na aking pinangungunahan. Salamat po Diyos sa iyong pagpapala sa Christian World Ministries. Through thick and thin, hindi mo kami pinabayaan. Kahit may crisis, hindi mo kami iniwan. Napakabuti mo Diyos. Hindi ka namin kakalimutan. Sapagkat ikaw ang dahilan kung bakit kami nabubuhay at nagtatagumpay sa mundo nito. Sumayo po o Diyos ang nawalhati sa lahat ng bagay nito. Again, mga kapatid, mga magulang, maraming pong salamat sa ating pagsasama-samang muli. Nawa po ay nagdulot ng karagdagang munting kalaman ang ating pong napag-aralan. Tandaan po ninyo, mahalaga po ang salita ng Diyos. Sana po, lagi po nitong bigyan ng panahon at pagpapala. Hindi po lamang sa tinapay na bubuhayan pa, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa namumutaw sa kanyang mga langit. To God be the glory. Thank you very much. Happy Sunday once again. And God bless you all. May the love and grace of our Heavenly Father, may the peace and joy of our Lord Jesus Christ, and may the presence of the Holy Ghost be with us always. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Let's say, Amen and Amen. God bless you all. To God be the glory. Amen. Thank you very much.